kumpleto ang araw nang walang gigising sa iyo. Pagsapit ng hapon, ang kalembang ng bisikleta nang nagtitinda ng binatog o malakas na sigaw mula sa naglalako ng karyoka, bitso o anumang uri ng kakanin sa hapon. Hindi mo na kailangang maghanda o abalayan ng sarili dahil sa murang halaga ng nilalakong merienda. Ngunit sa araw na ito, gagawa tayo ng isang merienda na magugustuhan ng ating kasambahay. Isang uri ng donut na pahaba na may panlasang kanela. Mainam ito sa mga baguhang nag-aaral magluto. Isang simple at madaling recipe na maaari ring pagkakitaan. Kunin na ang mga sangkap gamit sa pagluluto at simulan na natin gawin ang churros. Harina, tubig, mantikilya, asukal na puti, asin, para sa pampalasa, asukal na puti, at kanela. Sisimulan natin ang proseso sa pagsasala ng harina. Isalin natin ito sa isang pinong salaan. Dahan-dahan itong salain. Maaaring tapik-tapikin ang gilid ng salaan para sa kakaibang proseso ng pagsasala. Ilagay muna sa isang tabi. Magsalin tayo ng tubig sa isang katamtaman laki ng lutuan. Ilagay ang asukal. Ang asin. At ang mantikilya. Ilagay ang apoy sa mataas na antas. Patuloy na paghalo ang gawin hanggang sa matunaw ang asin, asukal at ang mantikilya. Maaaring gawing pamalit ang mantika para sa langis na kakailanganin. Ang canola, mais o gulay ng mantika, ang mainam na dapat gamitin. Gumawa tayo ng guwang sa gitna ng harina. Dahan-dahan nating ibuhos ang tinimplahang mantikilya. Patuloy natin itong haluin hanggang sa magkasama-sama ang mga sangkap at makabuo tayo ng isang masa. Kinakailangan tama o eksaktong sukat ng mga sangkap. Dahil kung lalabis ang mantikilya, magpupulbos ito habang iniluluto. Kinakailangan wala ni kahit munting pamumuo ng tiyong harina. Pantay at makinis na masa ang tamang resulta na dapat para sa ating churros. Ilagay sa isang tabi at papagpahingahin natin ito ng 15 minuto. Sumadyok ng masa at punuan ang ating sisidlang hulmahan na may hugis tala ang panghubog na tungki. Ang pangkaraniwan laki ng tungki na ating magagamit ay kasing laki ng hinliliit na daliri, ang sukat ng churros na magagawa. Itapat sa lutuan na may pinainit na mantika. Pisil-pisilin ang panghulma hanggang sa makagawa ng mahabang masa na may sukat na 5 hanggang 6 na pulgada. 3 o 4 lamang ang maaaring isalang upang maiwasan ang paglamig ng mantika sa lutuan. Hindi katagalan ng pagluluto ng lubog sa mantika. Biling-bilingin. At kung inaakalang tama na ang pagkakaluto sa ginintuang kulay, hanguin ito at palamigin sa sisidlang may saping papel o palamigan dikin upang makatulo ang labis na langis. Paghahaluin naman natin ngayon ang asukal
at ang pulbos na kanela sa isang malapad na pinggan. Haluin natin itong mabuti hanggang sa maging pantay ang pagkakasama-sama ng dalawang sangkap. Isa-isang pagulungin ng mga churros hanggang sa mabilutan ng tinimplahang kanela at asukal. Isalansan sa pansilbihang sisidlan at isilbi ng may sawsawang tsokolate at malamig na inumin.